ngayon. Kapatid, napakaseryoso ng gawain na iniatak sa atin. Ulitin ko po, mga kapatid, di kayo sa akin. Tawag doon seryoso ng iniatang sa atin bilang mga liwanag dito sa mundo. Naniniwala ba kayo? Napakatindi, napakabigat. Hindi ka lang basta magliwanag para sumikat ka, hindi. Kasi kaya ka ginawang liwanag ng Diyos para makilala ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Uulitin ko, yung liwanag pinagkaloob sa'yo, ito ang pinaka-main purpose nito ay makilala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Para ang Diyos ay mapapurihan sa buhay natin. Sabi nga ni Ate Ruth, ang kanyang favorite verse, Matthew 5 verse 16. Ano daw yan? Let your light shine before men that they may see your ano daw? Good works. That they may glorify your Father in heaven. Mga kapatid, ayun po yung dahilan kung bakit pinagkaloob ng Diyos ang kanyang liwanag sa atin upang sa buhay natin ay ma-represent natin siya at siya ay tunay na makilala at makita ng mga nasa kadiliman. Amen po? Ayan, sa'yo, medyo challenge sa atin ngayon yung mga kidos, no? Ayan, sige lang. Sa biyaya ng Lord, alam ko may natututunan. May natututunan ba? Ayan, sige, tuloy tayo. Hindi tayo magpapadala sa kaguluhan. Pangalawa po, bakit we need to walk as light? Sige na. Ayan. Ang gawain ng isang ilaw ay expose po dapat kung ano ang mga nasa dilim. Amen. Dapat sa pamamagitan ng buhay mo bilang nagliliwanag, ikaw ang pinagmumulan din na na-expose yung mga bagay na hindi tama. Malinaw ba yung mga kapatid? Anong ibig sabihin? Ito yung sinasabi na pag alam mo ng mali, huwag kang mag-compromise. Huwag kang mag-compromiso. Kung alam mo lang hindi tama, no, dapat hindi ka na doon makiki-ayon. Amen po ba? Tatanungin ko kayo, sino ba rito ang alam nyo na kung ano ang tama at mali? Sabi nga no, simula ng kainin ni Eva at ni Adan yung prutas na yun, na nagbibigay ng kaalaman. Anong prutas yun? Nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Kaya nga ang tao, walang excuse. Alam niya kung ano ang mabuti at alam niya ang masama. But then, sabi nga po, no, dahil sa kasalanan, isa po sa nangyari sa atin, we are being blinded. Amen? Kaya nga ba being blinded kasi hindi natin naunawaan kung ano ang naidudulot sa atin ng kasalanan. Pero nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, binigay niya sa atin ng liwanag, at tayo ngayon nililiwanag at nakikita natin ng malinaw. Sabi niyo nga po, malinaw. Kung ano ang mali. Amen? So, ang gawain dapat natin, we expose yung mga bagay na hindi tama. Hindi yung sa buhay mo, tinatago mo pa kung ano yung hindi tama. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Sabi nga po yan, we are not to have fellowship with unfruitful works of darkness. Instead, our task is to expose them. Amen po ba? Pero ang mahirap lang po, kapag nakita natin mali, mga kapatid, please, ulitin ko lang, please, kung alam natin mali, na-expose natin yung mali, huwag ka nang makiayon. Iwasan mo. O ikaw din yung dapat maging daan para magabayan mo yung alam mo mga mahal mo sa buhay na mali yun. Amen po ba? Sabi ko, alam ko mabigat, alam ko mahirap, pero sa tulong ng Panginoon, basta willing kang sumunod, willing kang gawin kung ano ang kalooban ng Lord, tutulungan ka ng Lord. Tutulungan ka niya. Kaya kapatid, kung ano ba na nakikita mo, i-expose sa'yo ng Lord na nasa kadiliman, magindaan ka sa iba para makita nila ang tama at ang mali. At ikaw doon mismo, tayuan mo kung ano ang tama, kung ano ang nararapat sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Amen. 100% sasabihin ko sa inyo, ang magbe-benefit ng maganda tayo.
ang mag-benefit ng maayos kung sino ang susunod sa Panginoon. Hindi ka lugi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lugi. Kapag sumunod ka sa Panginoon, Pag sumunod ka sa pag ginawa Panginoon. mo kung ano yung nararapat. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Pangalawa, sinabi niya ano mga ba yung mga bagay na dapat natin expose, no? Sa katotohanan lang po, yung mga bagay na dapat natin expose, minsan yung mga karamihan dyan nakakahiya yan. Amen? Sabi nga yan na, things that we must expose are often so disgraceful. Sabihin daw doon talagang hindi siya hindi ka magiging proud. Amen? It is shameful to speak up kahit nga banggitin mo, nakakaya eh. Amen? Sino ba rito yung nakagawa ka ng kasalanan at proud na proud ka pa nung sinabi mo? Diba hindi? Bakit? Kasi alam mong kasalanan. Alam mong nakakahiya. Kaya nga sabi niya oo, mahirap mag-expose tayo ng mga gawain hindi tama. Pero alam niyo kung paano natin ito may expose na kailangan hindi mo na kailangan magsalita? Simple lang po, sa pamamagitan ng pamumuhay mo sa bawat araw. Amen po ba? Nakukuha ba natin? Sabi nga doon let your light shine before men. Kung paano ka mamuhay, kahit hindi ka magsalita, makikita na nila kung ano yung mga mali nilang gawain. Kaya nga sinasabi ng iba, di ba? Babalik tayo doon, sabi, nagbago ka na, hindi ka na namin nakakasama, parang hindi ka na namin kaibigan. Amen? Sa mga simpleng bagay na yun. Yung sabi nga kanina, kay Ting ulit, praise God. Ano yung sinabi sa kanya? Iba ka sa mga Batanggenyo. Bakit? Kasi hindi ka daw nagmumura. Pag nagulat ka ba, nagmumura ka pa rin? Sino rito yung pag nagulat, nagmumura pa rin? Isa pag-pray natin yun, nababago. Amen? O sino naman yung pag nagagalit ka, ang lumalabas sa bibig mo ay matatalid na salita. Amen? Tapos balik na naman tayo. Ito, gusto ko talaga ito. Gusto ko sabihin to. Sino ba rito yung tumataya pa talaga? Saan tumataya? Alam nyo na yun. Sasabihin ko sa inyo, hindi nagpapakita na ikaw ay isang Kristiyano o ilaw kapag ikaw ay tumataya pa. It doesn't matter kung tumatama ka. It doesn't matter kung sinabi mo pa, blessing ng Lord, tumama ako, 2.7. Kapatid, ang pagpapala na yun, hindi yun sa Lord dahil lang kahit demonyo kaya kang pagyamanin. Para lang malansi ka. Amen? Ako, diretso ko ito sinasabi sa inyo dahil mahal ko kayo at mahal kayo ng Lord. Huwag kayong magalit sa akin. Kasi pag nagalit kayo sa akin, parang sasabi niyo ng Lord, mali ka. Ba't ba binanggit yan? Kasi, ano yun form of gambling. So, ganyan mga kapatid, loto, ano pa ba? STL. Baka marinig ako sa labas, okay lang. Malaman lang nila. Mga kapatid, kaya kami pagpalain ng Lord kahit di ka tumaya doon. Hindi tayo swerte-swerte. Pagpapala ng Lord ang tinatanggap natin. Amen po ba? Pag may pagkukulang sa'yo, anong gawin mo? Manalangin ka. Hindi tawagin mo oy, pataya. Minsan, sa 10 tinaya mo, magkano na pala yun? No? Sa 100 araw na tumaya ka, isipin mo yung tinaya mo. Kasabay po, mamimiloso po pa yung iba, hindi ka tumataya, ba't wala kang ipon nun? Nagkarinig ka pa no? Pero ang totoo mga kapatid, huwag kayong umasa sa mga, tawag doon yung mga simple, mga tinatawag sila dyan yung mga mabilisang, yung mabilisang pera. Yan ang gusto ng kalaban. Pansinin ka sa bagay na yan. Pwede ba yun mga kapatid? Alam ko nasa sa inyo ang pagdidesisyon, pero sana maalala nyo na ito ay nabanggit. Na? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Pwede palakpakan natin ng Lord. Sabi natin salamat Lord. Kasi totoo ka talaga. Sinasabi niya na righteousness and truth. Kaya yung mga naririnig natin dito, righteousness and truth yun, kahit masakit. Amen po ba? Kasi yun ang kailangan nating matanggap. So sinabi niya
Yung mga bagay na yan ay dapat hindi na nakakita sa atin. Mga bagay na yan ay dapat hindi na nangyayari sa atin. So sabi yun, thus the need to be like ourselves. Sabi nga po, no, dahil ito ay nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, huwag kang mag-alala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Kasi ang liwanag ni Kristo ay nasa iyo. Kaya magliliwanag ka. At para tayo tuluyang magliwanag, kapatid, piliin lang natin gawin kung ano ang nararapat sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Sino rito yung gusto ng pagpapala? Sumunod tayo. Sino yung gusto ng pagpapalo? Ayun naman po eh. Napakalinaw naman ng salita ng Lord. Amen po ba? So ano yung una? We should walk in love. Ano daw yung pinaka-root word na gusto ko matandaan nyo sa walk in love? Do not take advantage. Ayun yung pinaka-word doon. Do not take advantage. Ang tunay na nagmamahal, handang magbigay. Hindi, puro tanggap lang. Amen? Amen. Pangalawa, walk as light. Ano ang dapat? Ano bang tawag doon? Ano ang pinaka-root word na kailangan natin tandaan dito? Sabihin nyo, expose. Ang liwanag dapat nag-expose ng mga bagay na mali na nasa kadiliman. Pangalawa, bilang liwanag dapat ikaw ay nagiging guide. Sabihin nyo nga po, guide. Guide. Para ang magiging guide, makikita sa iyo ang mabubuting gawa, ano pa? Ang righteousness at ang katotohanan. Malinaw po ba yun? Amen. Ayan. Sino yung nasaktan? Kung sabi ng amen. Amen. Ayan. Praise God. Mayroon ka pa palang pakiramdam. Mahirap kasi pag sinabi yung nasaktan ka, hindi na. Pinakapal na ng panahon ng puso ko. Yan, hindi. Sabi nga no, hanggat maaari, ang buhay natin dapat lagi tayong hanggang tumanggap ng pagtuturo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Lord. Napakabuti ng ating Lord. Hallelujah. Pangatlo at huli. Wala bang palakpak, huli na. Ayan. Alas 12 na pala. Bali kasi alas 11 na. Alam niyo po ba, matawag doon, tumitingin din ako sa oras. Natapos po ang ating praise and worship ng 11. Ayan. Tapos natapos po yung mga nag-testimony ng mga 11, ano po, 11:20. Ayan. So wala pa ako isang oras. Amen. So, pangatlo, sinasabi doon sa ating na pag-aralan that we should walk as wise. Sino rito yung matalino? Ulitin ko, parang konti lang. Sino rito yung pinatalino ng Lord? Amen! Ayan. Ba't nga pa tayo nagiging matalino? Sinabi kasi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sino rito yung may banal na pagkatakot sa Panginoon? Amen! Alam niyo ba, pag meron kang banal na pagkatakot sa Lord, ang paglakad mo ay natutuon ka sa tama. At ang paglakad mo, ibig sabihin, you walk like a wise man. Amen po ba? Kaya naman sinabi rito ni Apostle Pablo that we should walk as wise. Ano ibig sabihin? Ano nga ba ang characteristics of walking as wise? Pag sinabing walking as wise, unang bagay po, sinabi sa Ephesians 5:15, ang isa daw pong taong nag-walk as wise ay ang buhay niya, nasa pamumuhay niya, ginagawa niya kung ano ang mabuti, kung ano ang makakabuti sa kanya. Amen. Sino po rito yung namumuhay ka sa bawat araw, wala kang pakialam kung anong nangyari? Now, sabi nga po pag sinabi mo living life with great care, ibig sabihin, pinapahalagan mo yung buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Amen? Amen. Pinapahalagahan mo yung katawan na binigay sa'yo ng Diyos. Hindi mo inaabuso. Alam niyo kung anong example nga dito, napakadiretso eh. Siguro pag may nagtanong sa atin yung tungkol sa mga umiinom, bigay niyo tong verse na to sa dulo. Sinabi kasi dito, do not be drunk. Huwag kang maglasing. Bakit? Ano ba yung nagiging nangyayari sa mga taong lasing? Alam niyo mga kapatid, sa motor, sino ang mga malakas na na-aksidente o marami na-aksidenteng dahilan sa mga nagmumotor? Mga lasing. Sa mga nagkakasama-sama, saan madalas nagkakaroon ng pikunan at suntukan at patayan? Sa inuman.
Bakit ba nangyayari na ang asawang babae nasasaktan ng lalaki? Dahil lasing. Bakit nawawala sa isipan ng isang tao dahil lasing? Kapatid, napakatindi po ng alak. Kahit sabihin ng iba, nilalagay ko lang naman sa tiyan, hindi naman sa utak. Pag dumighay ka, mapupunta yan sa ulo mo. Aaminin ko sa inyo, sasabihin ko sa inyo. Amen po ba? Walang madudulot na maganda ang paglalasing. Malinaw po ba? Sasabihin na naman, di, si Lord nga, ginawa ng white yung yung tubig doon sa kasal eh. Kaya nga nagiging usapan sa mga Christian tama ba ang pag-inom? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, kung kaya mo, tumikim lang, ng ganun lang, tama ang pag-inom. Pero kung hindi mo kayang pigilan ang sarili mo ng ganun lang, gusto mo bote, hanggang nahihilo ka, mali ang pag-inom. Nakuha natin? Amen po ba? Di ba rin na marinig nyo sa akin to, sabihin nyo na grabe naman si pastor, okay lang. Kasi naman malaman ko, namatay kayo o may nangyari sa inyong masama dahil lasing kayo. Dahil nalasing kayo. Amen po ba? Sana maalala nyo. Amen, palakpakan natin ng Lord. Kaya, ano nga ba nangyayari? Pangalagaan mo, sabi mo sa katabi mo, pangalagaan mo ang sarili mo. Pangalagaan mo ang sarili mo. Ang taong matalino, pinapangalagaan ang sarili niya. Hindi lang yan sa pag-inom, marami pa pang mga bagay. Kaya nga sinabi niya na living life with great care. Pag sinabing great care, higit pa sa iniisip mo na pag-aalaga sa sarili mo. Kaya nga kanina sabi rin ni Ate Ruth, diba, bago nag-synergize, talagang si Ate Ruth, tinuruan din ng Lord, alagaan ng sarili. No? Makita niyo si Ate Ruth nun, hindi talaga makalingon eh. Pag tinawag niyo siya, pati katawan niya. Ayan na. Pero, ang Lord kasi, sa lahat ng bagay, tuturuan tayo. Kahit si Pastor, tinuruan din ng Lord. No? Paano pangalagaan ng sarili? No? Pangalagaan ng sarili, nabuksan pa nga ako bago ko nalaman na pangalagaan ko sarili ko eh. Naoperahan pa ako. So kung sa buhay mo ngayon, alam ko, sinasabi sa'yo ng Lord, simulan mo na pangalagaan ng sarili mo, makinig ka. Simulan mo na pangalagaan ng sarili mo, kumilos ka. Ayun ang isang way para pagkapakita na ikaw ay namumuhay ng pagiging marunong at matalino. Amen po ba? So ano pa nga ba yung pangalawa? Yung sinasabi na walking as wise, sinabi rin sa Ephesians 5:16, sabi nito, taking advantage of the time available to one. Ano ibig sabihin? Making the most of opportunity to do, ano daw po? To do good. Ulit, parang wala nang lakas Making the most of opportunity to do good. Gawin mo na ang lahat ng oportunidad para gumawa ng mabuti. Ang isang taong matalino, tinitake advantage niya na ang opportunity na gumawa ng mabuti. Ulitin ko, tinitake advantage sa isang taong matalino sa bawat araw ay ang makagawa siya ng mabuti. Amen po ba? Kailangan ko ba bang paliwanag? Hindi na, di ba? Kasi nakapaliwanag ko lang kanina. Pero sabi mo ulit sa katabi mo ngayon, hanggat may panahon, hanggat may oras, hanggat may buhay, gumawa tayo ng mabuti. Napakalaga po ng bagay na yun. Amen po ba? Malinaw po ba? At pangatlo, ang isang taong matalino, lagi niyang hinahanap at inuunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi nga po, walang ibang way para malaman mo na ikaw ay lumalakad sa tamang daan, kundi gusto mo lamang malaman at gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sige, next tayo. Meron pa pala. Yan, pasensya na kayo, sabi ko kanina last, meron pa pala. Kaya, sabi rin po, to walk as wise requires being filled with the Holy Spirit. Amen. Sige nga, tingnan mo ngayon mga katabi mo.
Yan, tingnan mo ha. Sabi mo, i-check natin ngayon. Sabi mo, i-check natin. Tayo. Ay puspos. Ng banal na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Yan. Santo. So, to walk as wise requires being filled with the Holy Spirit. Sige na. May dalawa dyan. While those who walk as fools delight in being filled with, ano daw? Wine. Those who walk as wise will endeavor to be filled with the Spirit. Ano nga bang evidence that we are filled with the Spirit? Ayon dito sa binasa natin. Dalawang bagay. Lagi daw umaawit ng papuri sa Diyos. Ulitin, sabihin niyo ulit. 1, 2, 3. Laging umaawit ng papuri sa Diyos. Kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu Santo, love na love mong awitan ng papuri ang Panginoon. Amen po ba? Magbalik na naman tayo. Anong laman ng playlist mo? Ano ang mas maraming alam mong awitin? Sa panahon ba ng praise and worship, sarap na sarap ka ba na umaawit ka sa Panginoon? Kahit minsan masakit sa tenga ang umaawit sa harap. Amen? Pero ikaw gusto mo lang awitan ng Panginoon. Pangalawa po, indication ng isang tao o isang mananampalataya na siya ay puspos ng banal na Espiritu Santo, siya ay laging nagpapasalamat in all circumstances. Nagpapasalamat sa anumang dinadaanan sa buhay. Anong other word dyan? Hindi maangal. Sabi mo sa katabi mo ngayon, huwag maangal. Huwag maangal. Ito talaga. Ayan pong mga indication na yan ay binigay ni Apostol Pablo para po maging aware tayo. Amen? Anong ibig sabihin? We can practice this. Pwede natin i-practice na tayo ay lagi pumawit sa Panginoon, na tayo ay magpasalamat anuman ang ating pinagdadaanan. Bakit sinabi, di ba? All things work together for good for those who love God. Ano ba na nangyari sa buhay mo? Mabuti, masama? Tandaan mo, nagkakalaki-pakip yan. Na ang laki na plano ng Diyos ay mangyari sa iyo. At walang ibang kalalabasan niya, kundi pag nagtiwala ka sa Lord, pag sumunod ka sa Panginoon, ang resulta niyan ay mabuti. Amen po ba? So, ano yung una? We should walk in love. Ano yung root word? Yun. Pangalawa, we should walk as light. Ano yung dalawa? We should expose and we should be a guide. Amen po ba? Pangatlo, we should walk as wise. Amen po? Pag sinabing walk as wise, ano yan? Yung pinag-aralan natin kanina, pangalagaan mo ang sarili mo. Ano? Diba? Ano pa? Sinabi doon, pangalawa, take advantage of all the opportunity to do good. Wow, gagaling ng estudyante natin ha. At ano sabi pa doon? Dapat inuunawa natin at lagi natin hinahanap ang will ni Lord. At ano yung pwede natin i-practice for us to be filled with the Spirit? Dalawa, 1, 2, 3. Sing praises and give thanks in all circumstances. Malinaw po ba ang bagay na yan? Episode 5. Ayan po yung mga bagay na dapat natin i-follow na example ng ating Diyos. Walk in love, walk as light, and walk as wise. Amen po ba? Tatlong bagay na alam ko po, madaling tandaan. Tatlong bagay na dapat po ating i-practice. Amen po? Pwede po palakpakan natin ng Lord. At tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Sige na.